Everybody standing, please open your Bible in Second Peter chapter 1 verse number 3. Second Peter chapter 1 verse number 3. So palihog na lang kog flash pud sa atong tubangan. Okay, ato ni pagkabasahon, everybody now read. According as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Magpadayon ta sa atong Sunday School. Before that, mag-praise ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kamuntagon. Salamat early na morning. Ikaw naghatag na mong higayon na kami makamata, aron kami makasimba diya sa Espiritu Kamaturan. Dear Father God, nagpasalamat mi nga ikaw naghatag na mong kusog. Ikaw naghatag na mo gadasig nga kami makabot sa balay tigumanan para kami makahatag o pagdayi kanimo isip nga among nga maluluwas. Dear Father God, as we go on, ikaw magkapatay ng bless sa imong pulong, ikaw magkapatay ng bless sa matag-usan na nakaroon ka rin, gamit ako isip instrumento lamang sa pagdala sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Sorry kayo kung murag something problem sa akong pagstorya karon, pero salamat sa Ginoo, magamit gihapon na sa Ginoo. Okay, magpadayon na sa atong Sunday School bahin sa Christian Character Development. So, sa point number 1 nato, sa introduction nato, nag-isgut ta bahin sa writer and the reader. Kinsa gani writer sa atong isgutan? Si Apostle Peter. Kaya naman ta sa 2 Peter. Oh, nanay clue na. Oh. Si Apostle Peter ang atong writer. Kinsa reader? Kinsa reader ani? Yung nagbasa. So sa mga nagbasa or kanang gitawag nga gisgutan niya, ang magbasa bahin sa aning nga pulong sa Ginoo is kanang gitawag nga mga luwas. So kung halimbawa dili pa kaluwas musahay murag lison nimo sabtan. Pero here natay gitawag sa point number letter B, greetings. Greetings ni Apostle Peter. Peter, greetings is more than a typical century greeting. So usual yun na siya na mo greet ka nato, no? Kinsa ba nakasulay ninyo og sulat sa unang panahon? Dearest mama, ako sa una ako mama, nag-abroad ma ako mama. Magsulat mi sa ako mama. Dear mama, or nanay mo akong tawag, dear nanay, kumusta ka na? And so on and so forth and so forth. Tapos ipadala namin. After a month, tsaka pa may reply. No? Dugay kayo mo reply, no? Pero karon, bisa pag nag-greet nimo, usahay isinra nimo, wala jud kay pakialam. Di jud ka mo greet og balik. No? Sa iyo na unta na messenger, na mga text messages, pero usahay basta di ganahan mo reply, wa man good mi load. Pero here, greetings ni Apostle Paul, it's not just a typical nga gitawag nga century greeting. But actually, Apostle Peter desires that the grace and peace be multiplied in our lives, isip mga katawhan sa Ginoo. And kung tanawon nimo, wala gyud gitawag nga limit nga ma-experience natin bahin sa grasya sa Ginoo o kanang gitawag nga kalinaw para kanato. Karon, ma-estimate ba nimo kung gaano kadako ang grasya sa Ginoo sa imong kinabuhi? Can you estimate or kasabihin natin, pwede ba nimong limatahan at tamang dirira ang grasya sa Ginoo? Once travel ko gikan sa Iligan, pagkatapos puli na ko, and then samtang puli ko, that was raining that time. Raining siya, tapos basa jud kay kalsada. And then on the maigo nga part na area, nga tong straight kay sa maigo sa ngatanan, pagkatapos asfalto na siya diha. So expecting na ko, siyempre dagan ko siguro mga 60 or 70. And then after that, nainikalit gimaw ulo sa isa ka truck. Sa isa ka delivering ano. And then I am expecting nga muhunong siya kay nanagod ko dito, nagpipip pagyug ko. And then abi na ako muhunong jud siya, ning lahos bitaw siya. Paglahos niyan, tuyok jud siya U-turn ba? Ako po ni tuyok po ko sa iyahang nagbangga gyud mi. So, pero grasya sa Ginoo, akong helmet ra gyud na igo sa step kung parang yung tungtunganan gani sa tiil sa likod sa truck. Ang ulo ra gyud ako na naka-helmet, moro gyud na igo. Pero ang motor disgrasya gyud.
Pero, makaingon ko, gracious sa Ginoo, buhi pa ko. So we cannot limit the grace of God sa atong kinabuhi. Kung nakaingon jubo ka, dili tungod sa helmet. Dili tungod kay mayo ko mo drive. Tungod sa gracious sa Ginoo, buhi pa ko tud karon. So we cannot experience, di nato pwede ma-experience nga limitahan natong gracious sa Ginoo sa atong kinabuhi. Christians, kung kita nakadawat na ni Jesus Christ way back siguro 10 years ago, 5 years ago, 2 years ago, kinahanglan ang gracious sa Ginoo ma-experience nimo. Sir, dili man ako ma-experience ang gracious sa Ginoo. Questionable na. Kaya nga naman, ang gracious sa Ginoo tungod kay kita anak niya, ma-experience gayud ko nimo. Kay posible kayo, dili ka ka-experience sa gracious sa Ginoo ay. Katong time na to, nagahunaw nagug ko, pagtindog na ko, sige jud ko kana, nakoy piang, nakoy samad, what? Grasya ra jud sa Ginoo, ang jacket ra jud ay nagisi diri dapita. Pero salamat jud sa Ginoo. Kaya nga naman, naay grasya niya. No? Naara jud grasya sa atong Ginoo. So, we cannot limit nga pwede nato ma-experience bahin sa gitawag nga grasya sa Ginoo. Labaw na ning gitawag nga kalinaw nga gikan sa Ginoo. Karon ang kalinaw sa kalibutan karon nagdepende kin sa leader. Pag wala nang leader, wa nay kalinaw, gubot na sad. Pero kita ko natay gitawag nga kalinaw gikan sa Ginoo, bisa pag naglingkod na kadeha, natulog na jud ka. Uy, ayaw mo katulog pod. Ha? Dilibot pa sa buot inganang kalinaw. Ayaw mo katulog diha na. Okay ra na magpiyong-piyong, pero di gyud mo matulog. Kaya nga naman, ang kalinaw sa Ginoo nato karon. Usahay no, moingon sila ba, nga naman mga Baptist churches, no? Nga no kinahanglan yun mo sagit na sila. Nga no kinahanglan pakusgan ilahang tingog. Kaya usahay ang mga katawhan di maminaw. Pero nga naman, pag mag-ampo ta, usahay hilom raman ta. Kay kabaluta, ang Ginoo kanunay naminaw. Ingana ang kalinaw sad ka nato ba? Kung mahimo, Kristohanon, kitag yun ang gitawag nga, usahay kita ang gitawag nga, maghatag og kalinaw sa uban. Kung panalitan, nagkagubot sila. Dili ni mong gantungan nga, naka. Ayaw. Dapat ka, oy, murag dili maayo. Kaya nga naman, na may kalinaw sa Ginoo kanato karon. So, here, kung tanawon nato, ang pulong sa Ginoo, anong gitawag nga, unsa ba din ang grasya? May kung ta perminti grasya, ang uban makahisgot lang yung grasya pagka human og dugab. Grasya sa Ginoo. Katuday wala pa ka nagkaon. Dapat dito pa lang napanalangin, naghatag na ka panalangin sa Ginoo, salamat aning grasya. Dili kay pagkahuman pa, pagkahuman mo kaon. Ang uban kay pag humagkaon, nabusog na, pag kay murag, wala may pahilis. Ano, ning kaon pa man ka, mangita pa man kay pahilis. Ning kaon kasi para mo dug-ab daw. No. Here, kung tanaw nato ang grasya, grace is God's unmerited kindness extended to us. Kining gitawag nga grasya, dili yung tatangayan, ani? Okay, kisa man kayo makataas ninyo kamot. Ako, ang ngayon yun ko luwason sa Ginoo, taas kamot. Dili yun ta ang ngayon, tungod kay kita makasasala. Pero tungod na sa grasya sa Ginoo, kita nakadawat sa kaluwasan. Pinaagi ni Jesus Christ. Mga gi-extend ang gitawag nga grasya. So Ephesians chapter 2, verses 8 and 9, For by grace are you saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Here, salamat sa Ginoo, we cannot say that we are saved because we are kind person. We are good person. We are religious person. That's why I am saved. No, you are not. You are saved only by the grace of God. Kita naluwas ra gyud, grasya ra gyud sa Ginoo. Sa una daghang lalis ani. Imposible kay mga maluwas ka nga dili ka maningkamot. Unsa man ni pagtuo nimo sa grasya sa Ginoo, kinahanglan paningkamutan? Ngano makatupong baday ta sa gimo sa Ginoo sa atong kinabuhi aron kita maluwas? Hanya dili aron kinahanglan maghimo jud kag maayo. Ang gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo sakto na gyud to. Wala na no more no less. Ang uban kay pagtuo lang. Yes, muna grasya sa Ginoo. Muna grasya sa Ginoo pinagi sa pagtuo. Kay galing pulong sa Ginoo, for by grace are you saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God. Gasa ni siya.
Kamo ba kung mag-birthday mo, tas tagaan mo gasa inyong bayaran? Kung mag-birthday gani mo, tas mubayad mo, muhatag ko gift ninyo, kay mubayad magha mo. Siyempre, pag nakakay-gift, kay gihatag na sa uban, dili ni mo na angay bayaran. Kaya nga naman, gift nga para nimo. Intended na para nimo. Here, ang pulong sa Ginoo, nagingon siya, nga grasya. Gift na siya sa Ginoo, ang kaluwasan. Igora na to dawaton ug pasalamatan. Di ba? Kaya nga naman, kung tanawa na to, kung panalitan, for example, ingon sila nga, ngano nalangit ka? Ay, buutan, manggug ko. Eh, ikaw, ngano nalangit ka? Manggug ko, leader ko simbahan. Ikaw, ngano na ka? Ka na maghihimo nila? Wala, yun na sa gihimo na ako, kaya ako nagpatukod sa building. Daghang hambugiro sa langit. No? Kung dili pa ni grasya sa Ginoo, daghang hambugiro sa langit. Nga kabalo, biyata, nga ang gitawag nga kanang ma-pride nga tao, di jud ganahan ang Ginoo ana. Okay? Di jud ganahan ang Ginoo. Peace. Unsa ning peace? Kanang gitawag nga kalinaw. This is the inward tranquility that flows experiencing God's grace. Makapasalamat na sa grasya sa Ginoo, diya ta maka-experience nga, ay, salamat. Kung mga linaw imong kinabuhi, linaw imong panghuna-huna, bisan pang nasiguro kayo nabilin ininuunan dito sa inyong balay, nga wa na taklubi, pero nga naman, kalinaw, kaya nga naman, wa man mo iring. Pero kung naamoy iring, naglakaw-lakaw, kabalo ka nga naamoy iring sa balay, tas wala nyo taklubi inyong inuunan, sige mo kabala ka ron. Agoy, unya wajon mi paniud to ron, sigurado to, sungkaban na ba ito among iring? Wajon kay kalinaw. Nga usahay, bisang nata sa simbahan, imbis na maminaw ta sa pulong sa Ginoo, nagsigidag ka, hasol. Unsa may kahasulan ninyo? Small things, no good? Unsa nang small things? Na-off ka na ako ang suga, nasarado ka na akong pinto. Unsa pa? Unsa kay nabili na ako, no? Unsa ba nabili ninyo? Nabili ninyo inyong hunahuna sa balay, wa nyo gidala karon. Kaya nga naman, naagyapon mo niya dito. Here, ang kalinaw nga nasa Ginoo, tanawa nato in Philippians chapter 4 verse 7. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and mind through Christ Jesus. Mga pag magsimba ta, focus na sa atong Ginoo. Aron na kay kalinaw. Kay usayang kalinaw nato karon murag gamay ra gyud. Wa na jud koy kwarta. Wa na jud kalinaw. Kwarta ra jud imong kalinaw. Gamay na lang jud og kwarta. Katong istorya ni Pastor Ivan, nag-uol sa katawo. Pastor, gamay na lang kong kwarta. Nga naman di ay, nabalaka ko ba kay gamay na lang kong kwarta. Pila din nabilo nimo? 3 million na lang. Kuyawan, nang balaka pa kag 3 million. Naglisod gani may sigirog ni libo sa among bulsa. No? Kaya ngo ba na pagdawat sa sweldo, igora mo labayo, bayad utang. Ang uban, wala pa giagian sa working days, giutang na. Wag pong ganon. Kaya mga usahe, wa jud tay kalinaw, kaya nga naman, utang na lang jud atong gisgutan. Nga nabot man ta sa utang, no? I hope nga, naamoy kalinaw, kanang utang ninyo, hinunaw na kanang utang yun na siya, pero angin na bayran. Pero dili sigitag pangutang, aron natay kalinaw. Kaya usahay, murag maingan, ingani ba? Nagisgot man tagbahin sa utang, nay mama, nagsumbong sa iyang anak, nak, atong silingan ba? Nasa bagong TV. Mangutang ta. Sige ma, utang sila. Di ta palupig. Tawag yun, no? Kung makakita yun, igihan yun kayo sa katanan. Pagkauman, next day, nakita sila bagong ref. Nak, na sila bagong ref, taas kayo. Utang po ta. Sige nay. Utang po sila. Di ta palupig may. Utang na sila. Pagkasunod si Mana, na sila bagong motor, silingan. Nak, na sila bagong motor. Itong latest kayo sa katanan. Di ta palupig nay. Utang po tag motor. Utang po sila. Siguro isa ka bulan na nilabay, ang mama wala na may storya sa anak niya. Ano sa man ta ko mama? Dugay na may report dire unsay nasa mong silingan.
Dagan-dagan bitaw iyang mama. Nak, 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 nak. Atong silingan. Banggaan sa truck, patay. Nak, nay, di ta palupig, pabangga punta. Kaya nga naman, wa kay kalinaw. Gusto rin ni awato ang imong silingan. Awato na to, unsay nasa pulong sa Ginoo. Aron natay kalinaw. Kaya kinahanglan mo smile pod mo, di ana ay mo kaguol. Ha? Kaya basi mabanggaan mong truck. Tungod na. Awat-awat nato. Ha? Ayaw ingana, ha? So this is the knowledge that moves beyond the ability to recite Bible verses or doctrinal facts to experience God's Word, or experience God. Kaya naman, usahay kita mga Kristohanon, panagsa na lang mo abre sa atong Bible. Mga usahay wa na tayo kalinaw. Sige na tayo kaguol. Tanawan niyo yung Facebook. Di ba, makita ninyo na, o siya na problema sa Senate, o siya gisgutan ni ano, news ganito, ganyan, na ay bagyo, na ay lindol, na ay kagubot sa ibang lugar, ang uban na kagubot na, yung problema ha. Pero ang Bible inyong iabrihan, makakita mo sa mga promise sa God na makaingon ka, wow, kanindot sa promise sa Ginoo. Pero panagsa na lang mo abre. Mga tanaw na ito, mga dagway ninyo, mura nagtapot o Panggil Bridge. Ang inyong mga kilay tungod sa kaguol, tungod sa problema. Mga di mo mang problema diya, smiley ko ninyo, kay naguol na baya ko, kay murag ang uban ninyo, nasuko na nako. Dili ha? I hope ma-experience sa ito ang pulong sa Ginoo tagi sa atong Sunday school karon. So, it is the knowledge that springs from a personal and intimate relationship with the Lord Jesus Christ. Tanawan nato John chapter 17, verse 3, and this life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Here, kung tanawan natong pulong sa Ginoo, that they might know thee. Kanang know thee. Kinahanglan ilahan ko nato kinsa atong Ginoo nga atong gialagad. Kung kabalota nga atong Ginoo tag-iya sa tanan, ngano mabalaka man ka? Kung kabalo ka nga ang Ginoo siya'y gitawag nga great healer, ngano mabalaka man ka kung nakay sakit? Sir, ngano gitugot man na sa Ginoo nga magkasakit man ko nga nag-pray man unta ko. Nga wala ko'y sakit. Gitugot na sa Ginoo kay ngano man nasa'y purpose para sa iyang kamayaan. Kay base makabalaka mo kung tinuod pa ang atong Ginoo ngano ang nag-ampo biya kung ngingon ani. Pero ngano dili man gihatag? You remember Apostle Paul? Si Apostle Paul nasa'y sakit. Di ba? How many times siya giampo sa Ginoo? Pero sa ingon sa pulong sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. Grasya sa Ginoo, sakto na, oy. No? Kung na kay problema, ay nasigig problema ng problema nimo kay di man na masulbad. Problema na gani, problemahon pa nimo. Dapat sulbaron nimo pinagi sa grasya sa Ginoo. Amen. Now, Philippians chapter 3 verse 10, that I may know him, the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death. Unsa nang conformable? That is kanang gitawag nga compliant or obedient. Here, kung nanawa na to, kung angay rata masayod, unsang atong Ginoo, makaingon siya na, wow, ninduta jud nga atong Ginoo, no? Narabay mo ingon nga, pares naman tag Ginoo. Question, kung pares tag Ginoo, ngano sila dili mo simba, kita magsimba mangyud ta? Kung pares tag Ginoo. Pares naman tag Ginoo. Ngano man ang kinaiya nila, dili pares sa kinaiya sa Kristohanon. Maingon sila nga, pare-pares naman ang Ginoo kanang sa sa laing nga religion, sa laing nga sekta, pare-pares na tag Ginoo. Kung pares tag Ginoo, ngano dili man ta magkausa sa isa ka lugar? Kaya nga naman, we have different kinds of views para sa Ginoo. Pero ang views sa Ginoo nara sa pulong sa Ginoo, wala sa lain. Wala na sa religion, wala na sa unsa ka mga maayo isa ka tawo, it doesn't matter. Ang pulong sa Ginoo mo na magisgot unsa ang Ginoo, unsa kita sa Ginoo. Kay kita, kung wala'y grasya sa Ginoo, wala biag kita. Amen? So our knowledge of God grows with the study of the Scripture. Mga angay gyud kita nga musimba nga na kay Bible. Magbasa kag Bible, imong tun-an na aron ikaw makabalo, ing-ani day akong Ginoo. Di ba? Sige. Kanang mga naminyo na ha, yung mga litaw, wala sa mo'y pakialam ani, pero here mga naminyo na, pag minyo ba ninyo, na ilhan ninyo dayon na inyong partner?
Tubag ako. Bisan kanig 10 years na mo, mag-away gani mo, kay di mo magkasinabot o sahay. Kung ang inununan, butangag sa bao dili. Di ba? Oh. Ang uban kay, nga mabot man ka sa inununan, sir. Kaya ang uban mo, ganahag sa bao. Ang uban mo, dili ganahag sa bao. Nga pa nagluto na, day, pag-un-un, day. Siyempre, usay common sa un-un, wala gyud sabaw siguro, no? Napay sabaw ay nun-un ninyo? Kung naa, okay ra na, para na mo. Pero yung uban nili ganahan, away gyud mo. Kaya nga naman, mura nagtinula, pitindaganag sabaw. Pag umasin niya, day, pagtula, day, usang klase nga tula, pila ka kaltik, ibutang tubaw. Usa man ka, isa ka pakit. Nagana. Here, kung tanawin na to, we have different kinds of views, pero ang pagbasa puspulong sa Ginoo, muna kitawag nga kinahanglan nga masayod kita. No? Usaw na to pagsayod sa atong Ginoo, usaw na to nga wa matay tuon-tuon sa pulong sa Ginoo. Until now, wala man siguro naka-cover to page pagbasa ani. Di ba? I'm not saying na ako, grabe dyo kasi rin, hambugiro, makahika, na hinimang yun. No, naran sa pulong sa Ginoo. Wala ko'y angay panghambog ninyo. Kaya nga naman, ako nahimo kong ani tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa pulong niya. Amen? Kaya pag sinabi natin intimately, that is deeply connected to or knowledgeable about something. Ang uban, may ingon sila nga, nahimo silang chef. Nahimo silang chef tungod kay maayo sila muluto. Not only maayo sila muluto, kabalo sila sa ingredients nila. No? And not only kabalo sila sa ingredients nila, kabalo sila usay angay nga kakusgon sa apoy, usay angay nga partner ani nga mga sangkap. Kaya nga naman, kung chef ka, tas pataka nakagbutang og mga ingredients, basin mahimo ng poison. Mga kinanglan, knowledgeable good ka. Di ba? Sa doktor po, kinanglan, knowledgeable ka sa anatomy sa tao. So nakikitawag nga knowledge, ana. Karon being ka Christian, what is our knowledge about God? Basin hanggang Genesis 1:1 lang ta. In the beginning, God created the heaven and earth. Amen. And then that's it, no more, no less. Sayang ang gihimo ni Jesus Christ sa atong kinabuhi. Kung hantod karon Genesis 1:1 gyapon ang atong pag-ila sa atong Ginoo. No? So we must experience kanang gitawag nga unsay purpose sa atong gitawag nga natay kabalo sa Ginoo. Kay nga naman, as we place our trust continually in His Word and commit ourselves to His purpose, then our knowledge of Him becomes more personal. Di ba? Di ba mas nindot man ilhon ang isa ka tawo personally kaysa sa kinsa man na siya. Nakabalo na ka kung kinsa siya, pero wa ka nakabalo personally kung kinsa na siya. Amen? Kaya nga sabi ko nyo, even do nga magtiayon, 20 years na ang nilabay, sige gihapon mong ilhanay. No? So, sir, murag ka mo may perfect nga couple. Walay perfect nga couple. Grasya rin sa Ginoo. Mao gani magsinabtanay. No? Kung ganahan siyang sabaw, hala, sige, paglumos sa sabaw. Ikaw dito, pag-uga po sa inunanan mo. Kaya nga naman, lahi-lahi man tang karakter. Maingon sila nga, naminyo ko, aron ikaw mausab, musunod ka na ko. No, dili na. Kaya nga naman, kung panalitan magminyo ka para usbon ni mong kinaiya sa usa, di yun na mahimo, away, bulag yun na mahitabuan na. Kaya nga naman, naman ay kaya, dagko, nabiya mo nagkita. Di ba? Ang uban, pila mo na kayers nagkita, mga usayo, litawo, dirim, mga dalaga, murag mamatay na dyan ko, di ko kakita. Bot na, ikaligo ra na ninyo. Kaya pag naminyo mo, sige kaya mo mga away. Kaya nga naman kinanglang ilanay ninyo na. Huwag gani mo kaila sa inyong mama, papa, tapos pangita pa mo ilhanan sa uban. Nangita mo maglabad sa ulo. Morning gani, di naman kayo, ma, pa, good morning. Huwag yun mga anak, wala na greetings karon. Even sa Facebook, dili mo greet sa mama, papa. Bantay yun mo mga anak. Kaya nga naman, amahan biya pug ko. Pero panagsa na lang mo greet akong mga anak. Minsan magkita na lang gani kami pagbuntag diyan na, naglungag na mo? Murag ka na imbis na, oy, good morning diha anak. Good morning pa, good morning. Ang ipangita, lungag. Kay kaon, perminti ang atong ginahuna.
Now, padayon ta gamay, hanap ako'y gamay nga oras. Point number 2, wala na ako nabutang sa screen kay lahi daw ang account na gamit na ko. I'm so sorry. 2 Peter chapter 1 verses 3 and 4, according as His divine power had given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. Muna atong ibasa. God supplied us with all the resources necessary to make spiritual growth and maturity possible and practical sa atong kinabuhi. Ang Ginoo naghatag, nagsupply, nagtanan, necessary. Remember sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan, di ba gihimo niya ang tanan before ang tawo? Kaya nga naman, gihimo niya ang tanan, aron pag-abot sa tawo, kompleto na. Wa na siya pangitaon. Amen? Pero kita, mangita yun wala. Wala lagi ano. Kaya gani, wala na siya. Mong anilisod po pangitaon ang naana. Mangita yun usayo ka ng wala. Here, God supplied us with all. Mga sa verse 3 na to, according as His divine power had given us unto us all things that pertain unto life. God's power, letter A, God's power is more than adequate for us to attain a high ground of godly living. Christian, unsa gani gitawag nga nakabalo na ta nga ang tao, naa na siya gitawag nga pagtubo sa iyang kinabuhi. Unsa gani nang kinaiya? Kanang gitawag nakalimot naman dayon mo isa kasi mana raman ang nilabay. Letter H sa English. Unsa nang letter H? Nasay humility. Kung na siya humility sa iyang sa iyang pagkinabuhi, makita ta nga lahi na ni siya. Kay kung sa ra ba kitang tanan, hambugero gyud ta. Humility ang kinahanglan nato. So here, kung tanawon na to, having a Christian life, yan ang humility, maghatag ka na to, o kanang gitawag nga, kining pulong sa Ginoo, pagbasahon nato ni, makaingon jud ta, permitted reflect ang Ginoo, uy, dili maayo nang gibuhat nimo. Kaya nga naman, na ang pulong sa Ginoo, kinahanglan na humility sa atong gitawag kasing-kasing. Aron ang power sa Ginoo, adequate yun nga, muhimo nga kita, muhimo sa gitawag nga, godly living. Life and godliness merge together in Christian experience. So, sa believer is divinely equipped to live a godly life, which is what a Christian is all about. Christian, magkinabuhi gyud ta nga Dios nun. Ngano magkinabuhi man ta, kay ang gahom sa Ginoo sakto na gyud ni siya aron magkinabuhi ta. Pero usahay ingani no. Kanang gitawag nga godliness, that is reverence to God with all believers expected to pursue. Here, unsa kay rason ngano usay nga dili man ko makatubo sir, dili man ko kanang gitawag nga ang akong Christian life struggle man kay sa nga tanan. Here, every now and then basta istoryan ta sa pulong sa Ginoo, dili ta angay mo complain. Dili ta kinahanglan mo reason out. Kay ang pulong sa Ginoo intended na para sa atong Christian life nga mo obey. Amen? Kaya usay may ngunta nga, ngano man nga ang mga Kristohanon, dili pa manitubo sa ilahang Christian life, tao ramang good me. Practical reason, no? Pero kanang gitawag nga practical reason, gamito na yun yung excuse nga, dili kita mo tubo sa atong Christian life. Ayaw gamita permite tao ramang ko. Mao gani tao ta nagkinahanglan ta pulong sa Ginoo, nagkinahanglan ta gahom sa Ginoo, aron kita mutubo. Pero irason nato nga dili tao ramang gug ko, huyang man ko mga tao, mapusok, marupok. Kaya nga kinahanglan tag pulong sa Ginoo. Kay kung kita lang, di gyud ta kahimo. Remember, ang flesh natin, what? Ang spirit gusto. Pero ang atong flesh is very weak. Mga kinahanglan ta sa gahom sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo naa naman. Ngano naa naman? Tungod kay nagdawat na ta ni Jesus Christ, isip atong personal bugtong maluluwas. Muna'y gitawag gagahom ka na to. Ang gihatag sa Ginoo nga atong pagtubo sa atong Christian life, magpadayon Diyos nun. Since kinahanglan ta magpadayon ng Diyos nun, natay memory verse, sunod si Mana. Amen? Tatlo lang yung nag-memorize. Expected na ako, sunod si Mana. Daghan na mo memorize.
2 Peter chapter 1 verse 3. No, di na sila mo amen. Pinugsanay man imuha, sir. Kung gusto ta mo tubo sa atong Kristohanon nga bahin, sugdan na nato. Amen? Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. And Father God, nag-pray me sa mga panimbahon karon ikaw magapalay na hata mong kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen. Break